Ang sakit, parang nabali ang buto ko. Ano ba ito, hindi ba ako namatay na? Bilisan mong kumain, ikaw na ang naging babae ko. Maging totoo ka nga. Kung aali-aligid ka pa sa ibang lalaki sa likod ko, makikita mo kung paano kita pasasamain. Ang dating babae ng tribo ng Wuda sa mundo ng mga beastman, tinatawag ding Shuyu, para lang hindi mamatay sa gutom. Pumayag kay Kang Lang. Hindi ko ito kasalanan. Hindi ako kakain ng karne na yan. Bakit hindi ka sa kuweba magpahinga? Ang bilis namang maubos ng karne. Bitawan mo ako. Baliw ka na ba? Hindi pwedeng kainin ang mga yan. Hindi kinain ang maayos na inihaw na karne. Tumakbo ka at mamulot ng mga dahon. Paano ako titingnan ng iba ng ganyan, Kang Lang? Kang Lang, nagsisisi na akong pumayag maging babae mo. Kaya hindi mo na kailangang pakialaman pa kung ano ang kinakain ko. Seryoso ako. Ngayong gabi, isasagawa na natin ang ritual ng magkasintahan. Kung ipipilit mo akong ganito, mamamatay ako sa harap mo. Shuyu, inaasar mo ako. Shuyu, malinaw naman na pumayag ka kahapon. Ngayon ka pa umaatras. Hindi ka ba natatakot na lalo ka lang kamuhian ng mga tao sa tribo? Kahit lalo pa akong bumababa, ano naman? Ang babaeng ito, parang ibang tao na kung umasta. Shuyu, seryoso ka ba? Seryoso ako. Shuyu, ikaw ang tinalikuran. Sa susunod na gusto mo akong hanapin at magmakaawa, hindi na kita sasagutin kahit kailan. Kapag napag-isipan mo na, saka tayo magkita ulit. Kang Lang, hindi ka ba talaga makamove on? Nitong isang gabi lang, si Shuyue, ganito kabilis lumayo sa'yo. Tumahimik ka. Kayong lahat ay isang grupo ng mga walang silbing lalaki. Ang sama ni Shuyu. Ang kakapal pa ng mukha ninyong sumunod sa kanya. Hindi kita kinikilala. Kayo bang gustong lumigaw pa kay Shuyu? Huwag na kayong manligaw sa amin. Hahaha. 这原主的人品真的绝了。我在现代人品是不好，但也没到这种人反狗厌的程度。尤其这个叫果果的，就不知道什么叫适可而止，跟着我一路骂了我一路。 Sapat na ba ang sinabi mo? Isa lang akong kaluluwang napadpad mula sa ibang mundo. Ngayong araw, gagawa ako ng paraan para tapusin ang buhay ko at makaalis dito. Haha, maganda ang nakuha natin ngayon. Mahigit 120 mababangis na hayop ang napatay. Ang matatandang mandirigma at ang mga bata ay nabigyan ng 20 hanggang 30 gin ng karne. Lanan. Paano siya nakalabas? Kung nandito ang silid-aklatan, may intindihan na sana. Isa rin itong taong napadpad mula sa ibang mundo. Yin Xiao, hulaan mo kung anong nangyari ngayon. Anong nangyari? Bakit ang saya mo? Haha, kinakain pa lang ayon ni Tree Leaf ang mga dahon. Dahil wala na ang proteksyon niya noon. Kaya niya nang mamulot na lang ng mga dahon at kainin ang mga yon. Hahaha, hindi naman siya para maging babae ni Kang Lang. Babaeng Kang Lang, bakit mo siya pinapamulot ng mga dahon para kainin? Hindi ko alam kung bakit nagbago ang isip ni Shuyu. Ngayon ay tinanggihan na niya si Kang Lang. Sa tingin ko ay ayaw ka pa rin niyang bitawan. Mayroon na akong kui. Wala na akong pakialam kay Shuyu. Kung gayon, wala na talagang kinalaman sa akin si Shuyu. Mukhang hindi na talaga pakialam ni Xiao. Kung gayon, akin na si Shuyu. Bawal ilipat. Kung ngayong araw tinanggihan ni Shuyu si Kang Lang, siguradong masisira ang ritual ng magkasintahan mamayang gabi. Hinabol ko siya ng napakaraming taon. Hindi makatarungang si Kang Lang ang nakinabang. Lene, ikaw na ang bahala sa akin sa 3 araw na busog ako. Dadaluhan kita ng isang gabi. Nagutom ka na? Nagising ka rin ba dahil sa kagat ng insekto? Iniisip ko kung kailan pa naging ganito kapangahas si Shuyu. Engan.
Lene, pinalaya mo pa ako ng 3 araw. Makakasama kita magdamag. Talaga? 真的 Talaga bang iniiwan mo na lang ang inihaw na karne para umalis ka? Ay, paano ko nakalimutang hawakan ang maliit niyang kamay? Ang tiyan na gutom, aba, ang hirap tiisin. Kung may pagkain na dumarating sa mismong pintuan, sino ba ang tatanggi? Hahaha, Seongki. Nakapainom ka na ba ng energizing grass? Hahaha, sumagot si Shuyu. Sumagot siya na sa 3 araw ay makikipagkalakalan siya sa akin. Ako si Seongki ang magiging unang lalaking ni Shuyu. Ay, tinanggihan ka na pala ni Kang Lang ni Shuyu. Katatapos lang. Tinanggap niya ang inihaw kong karne. Si Shuyu ay babaeng akin. Haha, 就是个会勾引。 isa siyang babaeng talagang nakakakabighani sa mga lalaki. Ang mga babaeng hindi nagpapakita ng ganda ang siyang nakakaakit lalo sa mga lalaki. Sana si Kang Lang ang manalo. 看他还怎么 Tignan natin kung paano pa siya makikipag-ayos sa iba. Malaking selebrasyon. 谢谢。 Salamat, salamat. Anaim. Mga bata, bawal ang mangopya. 为什么 Bakit kamukhang kamukha niya 跟 ako? 我长得一模一样？ Mga, bawal ang mangopya. Bawal ang mangopya, nagkataon lang ba o hindi? Mga bata, nagkataon lang ba o hindi? Mga bata, bawal ang mangopya. Mga bata, patay na si Shuyu sa lupa, bawal ang mangopya. Mga bata, bawal ang mangopya. Mga bata, bawal ang mangopya. Hindi ko siya papalitan para mabuhay at ayoko rin. Hindi ko siya papalitan para mabuhay at ayoko rin. 我去广场集合了。 Pupunta ako sa plaza para magtipon. Kung ganito lang ako agawin ng itim na oso, paano pa ako makakapamuhay sa tribo si Kang Lang? Hahaha. Uy, nandito pala talaga si Shuyu. Nakikita ninyong nakangiti si In Xiao sa kabila. Hindi na siguro siya mag-ingay at magwawala ulit. 那个 Ang ganda talaga ng babaeng iyon. 长得真好看，可他们 Pero bakit siya iniiwan ng lahat? 我真该感 Dapat 谢 talagang magpasalamat ako sa Panginoon ng kulungan ng baboy. 不然 Kung hindi, paano ako magkakaroon ng lalaking tulad nito? Umalis na tayo, umalis na tayo. Umalis na. Nakakainis, walang sumundo sa akin. Talaga namang walang sumundo sa akin. Hahatid na kita doon. Emon, CJ. Hahaha, tinusok ng karayom ang tao. 毛针扎人， Ay, 一点儿 hindi man lang natinad. 是感觉 Mukhang bago pa rin ang pakiramdam nito. 一直向上走 Diretso lang umakyat. 会有一处， May isang patag na bahagi doon. 那是 Doong magpapahinga. 那是一个 Isa yung perpektong lugar para magpakamatay. 又是这种 At itong pakiramdam na parang nawawala ako sa sarili. 算了， Hay nako, sige na, bawal ang mangopya. Bawal ang mangopya. 再见。 Bawal ang mangopya, paalam na. Bawal ang mangopya sa mundong ito. Bawal ang mangopya. Patay na. Bawal ang mangopya. Puro tubig, tubig lang talaga. Hindi ba ako mamamatay? Hindi pa ba ako mamamatay? Hindi pa ba ako mamamatay? Haha. Mas masakit ba kung kakainin ka ng isda? Sino ka? Sino ka? Bawal ang mangopya, gising ka na, gising ka na. Nagising ka na.
Saan ka nahulog? Aling tribo ka galing na babae? Mahahatid kita pabalik. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi na kita abalahin. Wala namang anumang tribo sa paligid. Kaya mong umuwi mag-isa. Kaya ko. Mali ang direksyon mo. At masyadong delikado ang mag-isa kang babae. Huwag kang sumunod sa akin. Hayaan mo akong mag-isa. Gamitin mo ito sa paa mo. Salamat sa kabutihan mo. Pero hindi ko kailangan. Hindi kita kilala. Ayokong may kasunod akong lalaking kinasusuklaman ko. Ang gubat ay hindi lugar para magwala ka. Paano ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Ano nang pakialam mo sa akin? Dapat noon pa ako namatay. Isa akong mala sa magulang ko. Hahaha. Ano pa? Bitiwan mo ako, ikaw na stalker. Ikaw. Maging totoo ka nga. Bawal ang paglipat. Maghintay ka rito, maghintay ka rito. Talagang kaya kong magsulat. Sa ganitong sitwasyon na walang isda kahit isa. Isang bantay pa ang hindi kayang protektahan ang isang babae. Ang galing-galing ninyong dalawa. Mahal kong babe. Pasensya na sayo. Engan. Kapag nagkamali, dapat tumanggap ng parusa. Parurusahan ko kayong sumama sa pangangaso ng 3 araw sunod-sunod. At wala kayong dapat makuhang kahit anong huli. Ako ang leader ng grupo, ako ang nagpaparusa. Kain. O gusto mo bang hintayin ko munang nguyain at pakainin kita? Walang ugnayan, walang paki. Pwede bang huwag mo na akong pakialaman? Pwede bang huwag mo na akong pakialaman? Hindi pwede. CJ. Tingnan mo nga ang ginagawa ko. Bawal ang paglipat. Bawal ang paglipat, gagawin mo ang ano. Gagawin mo ang ano. Itigil mo ang paglipat at maghugas ka na lang, tapos matulog. Hindi ko na kaya sa kamay ko, wala na talaga. At ayokong sumama sa kanya nang kaming dalawa lang sa ilog. Hindi ko maigalaw ang malaking batong iyan. Baka yung pangit na dragon ang natulog doon. Nakakadiri isipin. Dapat ako pa ang magpasalamat. Bakit parang hindi ako makabuka ng bibig ko? Uminom ka ng tubig. Salamat. Huwag. Huwag kang gagalaw. Hindi na malinisan na yung gabi. Mas lalala pa bukas. Ako na. Ikaw na ang dila ng dila mo. Ipahid mo sa sugat, mapapabilis ang paggaling. Maitim at maasim. Maitim at maasim, bawal ang paglipat. Bawal ang paglipat. Bawal ang paglipat, parang kalagayan ko ngayon. Parang kalagayan ko ngayon.
Dito ka matulog ngayong gabi. Ano ng pangalan mo? Aling tribo ka galing, babae? Bakit mo gustong isuko ang buhay mo? Wala akong tribo. Wala ka nang dapat alamin pa. Inaantok na ako. Ikaw na rin ang matulog. Ang hirap pala magburda. Hindi mo pa sinabi sa akin kung ano ang pangalan mo. Shuyu ang pangalan ko. Kung sa batong plataporma ka matutulog, ako na lang ang lalabas. Hindi naman ako pwedeng gumawa ng masama. Hindi ikaw ang maiwan. Ako ang lalabas. Ako ang lalabas. Kumikilos ang mga comics mo, bawal ang paglipat. Ako at Sixiong Qi, nilibot namin ang buong lugar ng pangangalap. Pati ang ilog sa paanan ng bundok, hinanap na rin namin. Pero wala pa ring bakas ni Shuyu. Ang leader, puro bantay lang ang trabaho, pinabayaan pa. Ni isang babae, hindi niya maprotektahan ng maayos. Ang bantay ay naparusahan ko na nitong mga araw na ito. Yin Xiao, isama mo ang dalawa at maghanap ulit. Kung talagang hindi mahanap, ay bahala na. Sana sa pagkakataong ito. Matandaan ng mga lalaki sa tribo ang leksyon. Sayang, ang ganda pa naman ng isang magandang babae. Alam ko na. Kapitan, pagbalik ko, sasabihin ko kay Kui. Patuloy ko siyang hahanapin. Isama na rin ako. Sa wakas, pumayag na rin si Shuyu na maging babae ko. Sinabi na ni Shuyu ang ganitong salita. Sabi niya, pagkatapos ng 3 araw, magpapareha na siya sa akin. Pero nawala ang bantay. Lalo siyang nagagalit habang iniisip. Gusto niyang bugbugin ng buong buo ang mga bantay. Wala si Shuyu. Wala nang saysay ang kahit ano pang sabihin ngayon. Hinanap buong magdamag. Umuwi muna kayo para magpahinga, umuwi muna kayo para magpahinga. Umuwi muna kayo para magpahinga. Kapitan, pinuno ng tribo. Lalong nalala, nabasa na nga, natakot pa. Ngayon lang siya nilagnat. Paano nangyari iyon? Napakahina talaga ng isang babae. Nakalimutan ko pang bigyan siya ng balat ng hayop. Kumot. Jiao Dongtong. Xiao Jiao Dongman. May amag na, Xiao Jiao Dongman. May amag na. Pinatuyo ko na lang siya gamit ang katawan ko sa init ng katawan, kaya hindi nagkasakit. Shuyu, magising ka na. Wala na akong magawa. Hintayin na lang gumaling ang babae. Makikipareha ako rito. Nagising ka na pala. Ito ang mainit na tubig na pinakuluan ko noon. Mainit pa rin ngayon. Gusto mo bang kumain ng inihaw na karne ngayon? Wala akong gana. Salamat. Bukod sa nanay ko, wala nang ibang nag-alaga sa akin ng ganito. Kung hindi lang masama ang tingin mo. Ito ang tipo ng matapang na lalaki na gusto ko. Talagang matipuno ang katawan niya. Ay, itong bunga na ito. Ikaw na amoy basura. Ikaw, nabasa ang balat mong kasuotan. Hindi pwedeng suotin ng matagal, mahirap nang bumalik sa dati. At hindi rin kita matawag. May sobrang balat pa ba? Pahiram nga ng maisusuot. Balat lang ang meron. Yung suot mo, kinuha ko na at nilabhan. Bukas mo na lang masuot. Ano ang gagawin ko ngayon? Kailangan ko bang lumabas para magbawas? Hindi pwedeng dito lang ako tiisin. Ano bang ibig sabihin ng pumunta sa palikuran? Ha? Ikaw na amoy basura. Ikaw. Nabasa ang balat mong kasuotan. Hindi pwedeng suotin ng matagal, mahirap nang bumalik sa dati. At hindi rin kita matawag. Ano ang gagawin ko ngayon? Kailangan ko bang lumabas para magbawas? Hindi pwedeng dito lang ako tiisin. Ano bang ibig sabihin ng pumunta sa palikuran? Bawal lumabas, ibig sabihin ay magbawas at umihilang. Magbawas at umihilang. Ay, ganoon pala. Sige, tutulungan kitang makalabas. Pupunta ka na ba ngayon? Huwag mong isipin na agawin mo ang pakinabang ko. Bibigyan kita ng isang balat na ibibihis mo. Hindi kita titingnan. Ibibigay mo na sa akin ang balat at lumabas ka na.
CJ, kahapon, sobrang tagal kong naglakad na nagkabulutong ang mga paa ko. Salamat sa sapatos mo. Kapag walang sapatos, hindi ka makakalakad. Nakakahiya at nakakaasiwa, meron naman ako niyan. Gusto kong ako na lang ang magbihis mismo. Pero pag inalagaan ko ang ibaba, hindi ko na maalagaan ang itaas. Ang laki ko na, pero wala pa akong naging nobyo. Nakarating dito, mas mabuti na sana. Hindi lang ako tinitingnan ng lantaran. Sino ba ang papayag na lumapit siya ng ganito? Hoy, ang landi mo. Baka naman palihim mo akong tinitingnan palagi. Kahit sinasabi na mas matalas ang pandinig ng mga hayop, hindi na kailangan tingnan, ha? Napakalaya. Ako na ang magiging lawin mo. Ubo, ubo, ubo. Dahan-dahan lang sa pagkain. Bakit parang bata ka? Hindi ba ikaw ang may gawa nito? Ano raw? Lene, isipin mo nga ang sinabi mo sa sarili mo. Huwag kang tumingin. Bastos ka. Seryoso ako. Gusto kitang alagaan. Impossible. Papayag ka rin. Sabi ko nga, imposibleng mangyari. Sabihin ko na ang totoo sa'yo. Hindi ko alam kung anong araw ako mawawala. Hindi mo mapipigilan. Nakakatakot din pala ang mga matang ito. Bumangon ang lahat ng balahibo ko. Magpahinga ka muna. Hahanap ako ng gamot para sa'yo. Hindi. Hindi na kailangan. Sabi mo wala kang tribo. Ang mga magulang mo. Paano ka lumaki ng ganyan? Wala akong tribo, Xiao Qiao Dongman, bawal ang paglipat. Wala na rin akong pamilya, bawal ang paglipat, Xiao Qiao Dongman. Sa mundong ito, ako lang ang natira. Hindi ako nagsisinungaling. Bawal ang paglipat. Hindi ako nagsisinungaling. Totoong ulila ang orihinal na Shuyu. Shuyu, simula ngayon, sumama ka na lang sa akin. Poprotektahan kita. Walang makakaapi sa'yo. Mula ngayon, tayo na ang magkasama. Hindi na. Hintayin mo na lang gumaling ang katawan mo. Sinasabi ko sa kanya ang dahilan kung bakit gusto kong mawala sa mundong ito. Pero siya pa ang nagyayaya sa akin na magpakasal. Anong kalokohan yan? Hindi ko balak yan. Hindi rin kita gusto. Lumayo ka nga sa akin, salamat. Hindi pa ako nakakita ng babaeng ganito. Parang isang mabangis na hayop na maraming tinik. Kapag may lumalapit, agad siyang nanunusok. Buti na lang makapal ang mukha ko. Hindi ako natatakot sa babaeng ito dahil talagang kailangan ko siya. Gumawa pa siya ng palikuran. Ilipat mo ang mesa na bato sa tabi ko. Punuin mo ng pagkain at tubig. Parang wala na akong pakiramdam sa hirap ng sitwasyong ito. Sa totoo lang, ayoko siyang umalis. Natatakot ako. Ikaw rin ba ay tinatawag na Shuyu? Sino ka? Hoy, ano ba talaga ang gagawin mo? Hindi pa rin bumababa ang lagnat. Babalik ako agad. Ano daw? Sagot ka nga sakin. Sobrang sakit mo na, tapos tatakbo ka pa sa labas para magpakamatay. Talagang salamat sa'yo, kuya. Ako rin si Shuyu. Nagkamali ako. Namatay sina Itay at Inay dahil sa akin. Hindi rin maganda ang pakikitungo ko sa mga tao ng tribo. Pinagsisihan ko na. Shuyu, mabuhay ka ng maayos para sa akin. Bumalik ka at makisama ng maayos sa tribo. Anong karapatan mo para itapon sa akin ang basurang ito? Ayoko niyan. Mabuhay ka ng maayos. Sa wakas nagising ka na. Kailan ka pa bumalik? Hindi naman ako dapat ang masunog, di ba? Nasugatan ka. Hindi, dugo lang ng hayop ito. Shuyu, nakita ko na ang bungang kristal dugo. Kainin mo na lang, gagaan ang pakiramdam mo. Ang ama ng dating mayari ng bungang kristal dugo ay mas lalong tumitibay pa kahit buntis. Napakahalaga nito sa mga babae. At napakahirap itong pitasin. Ayoko nito. Ayoko namang may susunod sa akin habang buhay para lang dito. Sayang lang. Ibigay na lang sa taong mas kailangan. Shuyu, huwag ka nang padalos-dalos. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Hindi ako bato. Sa lambing niya sa akin, sunod-sunod na ikalawa at ikatlo na. Natakot akong hindi na ako makalabas. Alam ko, pero ako mismo ang bumitaw na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Hindi ako sulit. Natakot akong pagdating ng panahon, hindi ko na kayang bumitaw. Sulit ka, kahit dati pa ay nag-iisa ka lang. Pero ngayon, may ako ka na. Ngayon, akin ka na. Kapag inisip mo pa uli yan, ako na. Ang kakagat sa'yo.
Hindi kita kakainin. May bungang kristal dugo ka naman. Pwede pa akong makahanap ng mas mabuting babae. Ikaw lang ang gusto ko. Gusto mo bang lagi kitang pakainin? Inaagaw mo na naman ang kapakinabangan ko. Hindi ko alam. Pagbalik ko, nakita na kita. Kumain ka na. Nakabubuti sa katawan mo ang bungang kristal dugo. Nakikita kong mahina ang hininga ng babae habang nakahiga. Akala ko nga huli na akong nakabalik. Sobra ka na. Gusto ko ang masigla at maaliwalas mong itsura. Hay nako. Bakit ka tinititigan ng ganyan? May bulaklak ba sa mukha ko? Wala naman. Pero mas maganda ka pa sa bulaklak. Ganyan ba talaga magsalita ang mga taong hayop sa pinagmulan? Ibalik mo sa akin ang balabal kong balahibo. Gusto kong lumabas at maglibot. CJ. Amoy ng sikat ng araw na matagal nang hindi nalalanghap. Parang biglang may bakanteng puwang sa puso ko. Parang wala na akong lakas ng loob na mamatay. Parang may nakita akong isang napakagandang bulaklak. Naaalis ang putik sa katawan. Saan mo gustong pumunta, isasama kita maglibot. Delikado raw ang pagpitas ng bungang kristal. Elngan, ang ama ko nga namatay sa pagtulong sa akin na mamitas ng bungang kristal. Pati ang ina ko namatay rin. Iniwan din ako ng napangasawa ko. Sa tribo, isa akong kinasusok lamang babae. Isa kang mabuting lalaki. Mas bagay ka sa mas mabuting babae. Hindi sa isang tulad ko. Hinarang ng halimaw na ito ang liwanag sa harap ko. Tapos siya pa ang palihim na naging liwanag. Para walisin ang dilim sa puso ko. Paano naman mangyayari yon? Salamat at iniligtas mo ako. Pero ayoko pang makahanap ng lalaking hayop. Ano ang tawag sa dalawang ito? Mga kakaibang hayop ang mga yan. Ang dalawang ito ay tumutubo sa lugar kung saan may bungang kristal. Ako na ang bahalang humawak sa kanila. Ang galing mo. Siyempre, malakas ang pagiging lalaki mo. Maniwala ka, kaya kitang bigyan ng mas magandang buhay. Bakit naman ganyan? 2 salita pa lang, nagbebenta ka na agad ng sarili mo. Nga, ang mga taong hayop na ito, bukod sa mabuhay ay mangitlog pa. Sayang lang, may bantay na Diyos sa likod mo. Kahit gusto mong mamatay, hindi mo magawa. Huwag mo nang banggitin yan sa akin ulit. Gusto kong pumunta sa tabing ilog para maghilamos ng mukha. Ilipad mo ako roon. Sige, kahit saan mo gustong pumunta, pwede. Nga. Ang mga primitibong taong hayop na ito, pagkaligtas at pagpaparami lang ang laman ng isip. Sayang nga lang, may alagang Diyos na walang ibang ginagawa kundi magbantay sa Kanya. Kahit gustuhin kong mamatay, hindi ako makakamatay. Huwag mo nang banggitin yan sa akin ulit. Gusto kong pumunta sa tabing ilog para maghilamos ng mukha. Ilipad mo ako roon. Sige, kahit saan mo gustong pumunta, pwede. Nagkahiwa-hiwalay agad sa konting tagpo lang. Ang kapal naman. Hindi ba natatakot sa iyo ang mga hayop na ito kaya sila tumatakbo? Siyempre, mga mandaragit din kami eh. Ito ang mundo ng malakas ang lamon sa mahina. Namumula na pati kilikili ko. Ayaw mo bang maligo? Maliligo ako. Doon ka na lang sa punong iyon maghintay sa akin. Hindi pwede, masyadong malayo ang lugar na yon. Hindi mo ba sinabi na ligtas sa tabi ng ilog? Kung ganoon, doon na lang ako maliligo sa tabing ilog. Ang saklap talaga. Chika lang, bawal munang umalis. Ito na nga. Chika lang, bawal munang umalis.
Oh, ang saklap talaga. Grabe, wala ka talagang hiya. Nakakatakot din ang tingin na yan. Parang gustong manakmal ng tao. Pinapatindig mo balahibo ko. Shuyue, ako na ang bahala sa mga hayop at sa iba pa, maghintay ka lang. Sus, batak na batak siyang magpadyak sa ere buong araw. Sino bang hindi mag-init ang mukha niyan? Kung hindi ka natatakot mahulog, pananatilihin ko siyang maganda sa harap ng lahat. Ang cute niyang nakasakay sa tigre. Basta kaya niya akong ipagtanggol, ayos na. Diyos ko, ang lakas kumain ng ugok na ito. Wen, anong uri ka ba? Tingin mo lang sa itsura ko. Hindi, gusto ko lang malaman kung anong uri ka. Ang dami mong nakain. Hulaan mo nga anong uri ako. Sino ba ang gustong maglaro ng hulaan mo ako? Palagi kang nagsasabi ng hindi totoo, hindi ka naman tapat. Sige na, huwag ka nang magtampo. Ako ay isang dragon beast. Sa alaala ng orihinal na Shuyue, parang wala namang ganitong lahi. Puting gintong singsing. Medyo malamig pa sa gabi. Pumasok na tayo sa yungib. CJ, puting gintong singsing. Medyo malamig pa sa gabi. Pumasok na tayo sa yungib. CJ, sa ganitong kalupit na kapaligiran, pati mabuhay lang ako, hirap na. Sa paghabol sa babaeng gusto mo, kailangan ng pasensya. Ang isang bihasang maangaso, pinakamahalaga ang pasensya. Shuyue, ilang taon ka na bang ganap na dalaga? Ngayong taon lang ako naging ganap na dalaga. Ang swerte ko. Nakakuha pa ako ng isang ganap na dalagang walang kasama. At napakaganda pa. Munting Shuyue. 5 taon na akong ganap na lalaki. Ang ama mo. Mula nang mamatay ang nanay ko noong 5 taong gulang ako, umalis na ang tatay ko sa tribo. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Kung ganoon, parang napakawalang pananagutan din ng tatay mo. Napakabata mo pa noon. Kaya umalis na lang siya. Hindi na niya inisip kung paano ka mabubuhay sa susunod. Dahil nandito ako, si tito mo. Kaya walang alinlangang nakaalis ang tatay ko. Kung ganoon, bakit mo pa siya hinahanap? Kakagraduate ko lang sa pagsasanay. Nagkataong wala akong ginagawa kaya napadaan ako para hanapin siya. Hindi ko akalaing talagang makikita ko siya. Tama. Nakilala kita. Shuyue, gusto mo bang matulog tayong magkasama? Huwag mong isipin masyado. Ang sabi ko, papahigain lang kita sa sahig. Bumuti na ang kondisyon ng babae. Kailangan mo pa ring magpahinga ng mas maigi para mas bumalik ang lakas mo. Shuyue, oras mo na para matulog. Saan ka matutulog? Pupunta ako sa labas ng yungib para magbantay sa'yo. Nakakahiya naman. Hindi ba malamig matulog sa labas ng yungib? Kung gusto mo, dito ka na lang sa loob. Shuyue, gusto mo bang matulog tayong magkasama? Huwag mong isipin masyado. Ang sabi ko, papahigain lang kita sa sahig. Uy, pero ayos din matulog sa loob ng yungib. At least mababantayan ko habang natutulog ang babae. Huwag kang lalapit sa akin ng sobra. Hindi masyado, nasa taas ka. Nasa ibaba ako. Kung mahulog ka sa kama sa kalagitnaan ng gabi, masasalo kita. Mabigat ang tulog ko. Hindi ako mahuhulog sa kama. Ha, pwede naman akong humiga sa ibaba para harangan ka sa hangin. Ang laki mong lalaki, bakit ang lambot mo pa rin? Parang tigre lang na nakabalat kuting. Sawang-sawa ka na ba? Shuyue, nasa hustong gulang na ako. Kaya nga, ikaw ang babae ko. Hindi ko mapigilan. Kung di mo mapigilan, lumabas ka na lang. Bantayan mo pa rin ako mula sa labas. Magkatalikod tayo. Walang makakakita kung sino ang kaya o hindi. Elnan, sige na nga. Hindi ka pala talaga makatulog.
Bawal lumipat ng pwesto. Bawal lumipat ng pwesto, ang bango ng tulog niya. Bawal lumipat ng pwesto, hindi ko napigilang yakapin siya at matulog ng magkasama. Hindi ko inaasahang lalo pa akong hindi makakatulog. Sabi ni Abu, kailangan mukha kang makapal para manligaw. Kapag may pwedeng makuha ng libre, kunin mo na. Lene, mag-ihaw ako ng karne para sa'yo. Ang bango ng babae. Sasamahan mo ba ako palabas, Shuyu? Saan? Hahanap lang ako ng ilang gamit. Ayusin natin sandali ang ating yungib. Sino ang nagsabi na kasama kita? Ang ilang kagat ng inihaw na karne, para ka nang sasabog sa saya. Wala namang tukso rito. Ay, nakakaloka. Yakapin mo ako ng mahigpit. Bawal lumipat ng pwesto. Kung ganyan ka pa rin, hindi na kita papansinin. Mas mabuti pang huwag mong sabihin sa kanya na sinadya ko yon. Para mapatalon kita sa takot. Pasensya na sa akin. Patawarin mo ako, ha? Kung ayaw mong magpatawad, edi huwag. Sige, patuloy mo na lang akong pagalitan. Anong ginagawa ko? Bakit ko pa ba siya papatulan at makikipagbangayan? Nakakainis na hayop nga. Huwag ka nang magulo, hintayin mo ako rito. Kukuha lang ako ng ilang sanga. Magtatayo ako ng patungan sa labas ng yungib. Bakit pa magtatayo ng patungan? Para may maisampay tayong balat ng hayop. Isa lang ang balahibo mong damit. Gusto kitang gawan pa ng ilan. Marunong ka ring manahi. Kaunti lang, pero kailangan ko munang gilingin ang butong karayom. Tapos ay magdadagdag ako ng ilang pirasong balahibo. Hindi masamang panghuli. Linisin muna natin ang yungib ngayon. Bukas na ako maghahanda. Sobra na yan. Sobra na yan. Ano bang nakakatuwang makita dyan? Hindi pa ako nakakakita ng bayolenteng nilalang na ganito kapangahas sa harap ng babae. Alam mo ba? Bakit mo ako tinatrato ng ganito kabuti? Ikaw ang babae ko. Hindi pa rin sapat ang ginagawa ko. Pero wala naman akong sinabi na magiging babae mo ako. Pumapayag ka rin naman. Papatunayan ko sa'yo. Isa akong lalaking maasahan. Ako rin. 我会离开的，可现在我也不确定自己还有没有自医的勇气了。你在这玩着，我去找树枝。 Pupunta ako para kumuha ng mga sanga. Ang taas ng damo rito. Baka may ahas dito, sino ang nakakaalam? Anong magandang gawin dito? Wala kang ang makikitang kahit isang bulaklak. Naku, ang laki ng isang kuneho. Tumalo ng ganoon kataas. Ito ba ang mundong nagbago? Ano na naman? May mga insekto na nakakadiri. Huwag kang matakot, binata. Mga uod pa lang iyan. Wala silang ngipin, hindi sila kakagat. Pero nakakadiri talaga. Kung ganoon, huwag na nating tingnan. Hindi pwede. Kailangan kong manatiling kalmado. Ayos na, wala nang mga insekto rito. Hintayin mo muna ako. Mabilis lang ako. Bilisan mo naman, pwede ba? Makakapagbuhat ako kapag nag-anyo akong hayop. Ano ba ang anyong dragon beast? Baka katulad iyon ng 5 daliring dragon sa mga kwentong Diyos ng Huaxia. Hehe, lumayo ka ng kaunti. Ganito ba kalaki ang anyong hayop? Iba talaga sa inakala ko. Parang nanonood ako ng isang full body mirror na pinalaki ng 1,000 beses. Ang anyong hayop na ito, 4 ang paa pero 5 metro ang taas kapag nakatapak sa lupa. Mga 10 metro ang haba. Hindi na nakapagtatakang marami siyang nakakain. Ang sarap pala sa pakiramdam. Hindi ako makakaakyat. Madulas at malambot kasi. Walang makapitan. 5 metro ang taas. Hindi talaga ako makakaakyat. Hahaha. Went, wala akong mahawakan dito. Baka mahulog ako, ang kaba ko na. Bawal pa naman ang paglipat ng gamit. Gaano pa kaya ang maliit na komik? Ayos lang iyan. Kung natatakot ka, umakyat ka sa ulo ko at hawakan mo ang mga paa ko. Nakahawak na. Pero totoo itong pagsakay, wala talagang safety belt. Kapag biglang lumakas ang hangin at mahipan ako palayo, ano na lang. Hoy, huwag kang gagalaw. Malalaglag na ako. Alam ko, hawakan mo lang at umalis na tayo.
Alam ko, umiwas ka na. Bawat dagdag na segundo ay matinding hirap. Sige, umalis na tayo. Namanhid na ako sa sakit sa pagkakataong ito. Namanhid na rin ako sa sakit ng ilang beses. Mula ngayon, kapag lalabas ako, talagang itatali ko na ang buhok ko. Ang sakay sa Dragon Beast na ito, talagang walang kasiyahan. Bakit ka natakot ng ganito? Paano ka na lang sa susunod? Ano na nga ba ang gagawin? Hindi na ako upo sa likod mo sa susunod. Alam kong nakakainis ako. Pero natatakot ako na hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa huli, isa pa rin akong tao. Ikaw ang babae ko. Sa susunod, sa likod ko ka na lang lululan. Ang likod ng isang beastman ay para lang sa kabiyak. Kung gayon, sakay na rin ako sa likod ni Xeongki noon. Mga mahal na mahilig sa A-drama. Gusto pa ba ninyo ng mas maraming magagandang drama? Pumunta lang sa piling mga video sa Douyin. Alaga ng dragon. Tingnan mo kung gaano siya kaagresibo sa pag-angkin ng gusto niya. Kailangan ko siyang asarin ng kaunti. Kaya pala, bago ka dumating, naging mate na ako ng iba pang beastman. Sino? Mga manliligaw ko dati sa tribo. At naging mate pa ng original Shuyu si In Xiao. Ang backhug ng beastman ay para lang sa mate. E di naging mate rin ako ni Xeongki. Tingnan mo siya, sobrang territorial talaga. Dapat asarin ko siya. Kaya pala, bago ka dumating, naging mate na ako ng iba pang beastman. Sino? Mga manliligaw ko dati sa tribo. At naging mate pa ng original Shuyu si Ju. Ano nang bigla ang kawerduhan yan? Sa hinaharap, ako lang ang pwede mong maging lalaki. Huwag mo nang isipin ang ibang lalaki. Bawal ang paglipat. Pumayag na ba ako dyan? Ang ganyang asal mo, panggugulo na yan, alam mo ba? Isang araw ka lang hindi pumapayag na maging lalaki mo ako. May karapatan din akong mag-isip ng iba pang lalaki. Hindi pwede. Ako ang bahala sa'yo. Hindi pa yata siya natuturuan ng maayos. Wala nang mas malakas pa sa akin. Kung may ibang lalaking mangahas na tumingin sa'yo, isa ka, patay. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para maging ganito kakasiwa? Hindi naman ako pag-aari mo. Basta ikaw lang ang akin. Sa susunod, huwag ka nang magsabi ng mga salitang ikagagalit ko. Hindi ako magiging masaya. Kung ganoon, ikaw na ang bahalang huwag akong pasamain ang loob. Kailangan mo siyang maturuan ng maigi. Malamang hahanapan pa ako nito ng ilang kapatid na lalaki. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ikaw lang ang pwede para sa akin. Ano nang gagawin mo, ano nang gagawin mo? Kapag may amoy ko sa iyo ang sa akin. Hindi na mangangahas ang ibang lalaki na pumorma sa iyo. Ano ba, may sakit ka ba, ang word mo? Ano ba, may sakit ka ba? Ano ba, may sakit ka ba, baliw ka ba? Ano nang gagawin mo, ano nang gagawin mo? Huwag kang lalapit. Chika lang, bawal ang paglipat. Kahit medyo nakakita na si Xiao Huang ng ilang ganito. Pero totoong patalim at totoong kutsilyo pa rin ito, first time niya. Mabait naman pala talaga ang beastman. Kahapon ko pa lang siya nakilala. Seryoso, ganito ba ako kagaling makisama? Talaga bang dito ako mamumuhay habang buhay, chika lang, bawal ang paglipat. Hindi ba ako mabubuhay ng ganito sa primitibong mundong ito habang buhay? Shuyu, nahuli kita ng 2 kakabist. Nakahanap pa ako ng pugad at ng itlog ng kakabist. Mahilig ka bang kumain nito? Shuyu, gusto mo bang uminom ng sabaw na karne? Pinakamasarap ang sabaw na karne ng kakabist. Kung gusto mong uminom, gagawa ako agad para sa'yo. Went. Pumayag na akong maging mate mo. Ha? Narinig mo ba? Pumayag na akong maging mate mo. Baka naman mali lang ang dinig mo. Hindi ako pumayag. Gusto ko pa ring marinig ka ulit magsabi niyan. Ayokong pansinin ka. Yuiyu, beastman ako. Ikaw ay babae. Ganyan talaga dapat tayo. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na tawagin akong Yuiyu? Kung aawatin mo pa ako, masasaktan ka talaga. Buti na lang, hindi ganoon kalakas ang magnetikong puwersa. Pinakamasama na ang kirot ay sandali lang. Bato ka ba? Bakit ang tigas mo? Ganyan talaga ang mga beastman sa Yuyu. Sa susunod na sasaktan mo ako, sabihan mo muna ako. Hindi para masaktan ang kamay mo. Baka ito ang parusa ng langit dahil hindi ako naging mabuting anak sa mga magulang ko. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Went, bawal ang paglipat. Bawal ang paglipat. Pumayag na akong maging mate mo. Sabi ko na magiging babae mo ako. Ha? Shuye, sabi ko magiging babae mo ako. Baka narinig mo ng mali. Hindi ako pumayag. Gusto ko pang marinig na sabihin mo ulit. Ulitin ko na lang. Paano lutuin ang sabaw na may kabute at bulaklak na itlog? Paano lutuin ang sabaw na may kabute at bulaklak na itlog? Paano lutuin ang sabaw na may kabute at bulaklak na itlog?
Punta ka at hanapan mo ako ng mga pampalasa. Mga maasim na prutas at dahon ng ligaw na gulay. Tama, tapos 4 na malilinis at makikinis na patpat. Ano ang ibig mong sabihin 4, iyon lang ba ang hahanapin? Talagang ang langit ang nagpaparusa sa mga beastman. Hindi marunong magbilang ang beastman. Tingnan mo, 4 nga. Tulungan mo akong kumuha ng 4 na piraso. Ganito karami lang ang kukunin. Bakit 4 lang iyon? Ganyan talaga ang pagbibilang. Sige, hanapin ko na ang kailangan mo. Hindi rin naman ako marunong magluto noon. Noong nagkasakit ang tatay ko kalahating taon na ang nakalipas saka lang ako natutong magluto. Ginamit ko ang pagluluto para takpan ang hiya sa puso ko. Ilang araw na rin akong walang nakakain na karne. Ang sabaw na may gulay na ito, ang sarap sa bibig. Engan, mas masarap pa kaysa tubig. May lasa ng ligaw na gulay. May bahagyang asim pa. Yue, bakit ka gumagamit ng patpat sa pagkain? Ito ay mga chopstick. Kapag kakain tayo sa susunod, chopstick na ang gagamitin. Masyado ring maiksi ito. Mahina ang pagkakasuksok ng karne. Hindi pang suksok ng karne ang chopstick. Pangkuha ito ng pagkain. Tingnan mo kung paano ako kumain. Ganito ang paraan ng pagkain mo, tingnan mo. Sa pag-inom ng sabaw, hawakan ang mangkok o gumamit ng kutsara. Kung kamay ang gagamitin, madumi iyon. Ayos, gets ko na. Ang galing mong turuan. Mula ngayon, chopstick na ang gamit natin sa pagkain. Haha, hindi ganoon ang paghawak sa chopstick. Ako ang magtuturo sa'yo. Tularan mo ako. Hoy, bakit ka ba ganyan? Ayos lang, dahan-dahan mo nang intindihin. Hindi na ako magtuturo. Turuan mo pa ako ulit. Pag-aralan ko ng mabuti. Hindi basta-basta mahuhulog sa sariling isip. Hindi pa madilim ang langit. Sige, bukas na lang natin pag-usapan kapag gabi na. Maliligo ba tayo? Maliligo ba tayo? Hindi na, medyo malamig ang panahon. Talagang kapal ng mukha. Yuyu. Anong meron? Ang ganda mo talaga. Engan. Talagang napakaganda. Mukha kang bata. Haha. Talagang deserve. Nakakabaliw. Hindi madalas makakita ng ganitong klaseng gwapong lalaki sa mundo. Para iwas sablay sa liwanag ng buwan. Mas mabuti nang hindi pansinin ang mga bagay na hindi naayon sa asal. Ay. Wow. Ang ganda ng lugar na ito. Punong-puno ng mga bituin ang langit. Ang bilis, hindi ko inakalang nakatingin lang pala ang taong ito. Gusto mo ba siya? Pwede na rin parang isang pangkaraniwang Choi. Bakit si Wenjie? Wenjie, tulong, iligtas mo ako. Hinahabol niya ang puting balahibo. Hindi siya maririnig ng bungangang halimaw. Kagagaling lang natin sa ilang masayang araw. Kung mamatay ako, baka hirap na hirap siya. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mga mahal na mahilig sa mga. Gusto mo pa ba ng mas maraming magagandang treasure mga? Pumunta ka na lang sa piling ng TikTok. Bilisan mo at tingnan mo na. Aha. Aha, 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 aha. Ginagawa ba niya akong reserbang pagkain para sa mga bata? Tumalon ako ba at mamamatay o kakainin ako?
Anong nangyari? Lindol. Tapos na. Hindi ko na siya marinig. Bingi na ba ako? Malayo ka, sana walang mangyari sa'yo. Taya tayo. Hindi pwedeng magkamali. Buti na lang busog na sila. Ang lakas na dragon, aray-aray-aray. Ang lakas na dragon, aray-aray-aray, bawal ang paglipat. Ang lakas na dragon, aray-aray-aray. Sabi nila, bago mamatay ay makikita mo ang taong pinakamalapit sa'yo. Shuyu. Went, tumakbo ka. Hindi naligtas ang kuweba. Malubha ang sugat ni Went. Tanging ang bungang kristal dugo lang ang makapagliligtas sa kanya. Natakot at napaurong ang mga halimaw na hayop. Ito na ang tanging pagkakataon, kailangan nating pumunta. Yueyu, tiisin mo lang. Sige, kukunin ko agad ang bunga ng kristal na yelo para sa'yo. Kainin mo na, Yueyu. Salamat, Went, salamat. Bawal ang paglipat, salamat. Bawal ang paglipat. Hinahalikan na ba ako ni Yueyu? Hinahalikan na ba ako ni Yueyu? Hinahalikan na ba ako ni Yueyu? Huwag magmadali, babalik pa tayo sa kuweba. Babalik pa tayo sa kuweba. Mild ang epekto ng gamot ng bungang kristal dugo. Maganda ito para sa kanya at sa sanggol. Pampalakas na prutas. Ang mahalaga, nakakatulong. Lamok, Yueyu. Nagising ka, nandito ako. Paumanhin, hindi kita naprotektahan ng maayos. Hindi, mabuti ka naman. Bigla lang lumitaw ang halimaw na iyon. Ako ang walang kakayahang protektahan ang sarili ko. Ikaw ang babae ko. Dapat lang na naprotektahan kita ng maayos. Ako ang hindi nakapagprotekta sa'yo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi ka dumating para iligtas ako. Matagal na sana akong patay, bawal ang paglipat. Huwag mong banggitin ang salitang iyon. Hindi ka mamamatay. Salamat, Went, salamat. Hinahalikan na ba ako ni Yueyu? Hinahalikan na ba ako ni Yueyu? Hinahalikan na ba ako ni Yueyu? Huwag magmadali, babalik pa tayo sa kuweba. Huwag magmadali, babalik pa tayo sa kuweba. Yueyu, pumayag ka na ba? Pumayag na ako. Sa susunod, ikaw lang ang magiging lalaking kasama ko, pwede ba? Naman, pwede. Hahaha. Bakit? Ikaw muna, tumayo ka lang dyan. Huwag kang gagalaw. Bumalik na ang mabangis na hayop. Ako ang haharap sa kanya. Mabangis na hayop. Iyong nakakatakot na halimaw na nanira sa gubat noong araw na yon. Went, umalis na tayo. Napakabangis ni ang lakas na dragon. Anong pinag-aawayan mo sa kanya? Maniwala ka sa akin, Yueyu. Ngayon ko siya papatayin. Ipaghihiganti kita. Hinahanap ako ng halimaw. Hindi si ang lakas na dragon. Papalapit na ang halimaw. Hindi ka pwedeng lumaban mismo sa gitna. Masusugatan ka. Hintayin mo siyang bumalik. Kailangan talaga siyang turuan ng maayos. Kapag may panganib, tumakbo ka agad. Anong lohika ang basta na lang ipipilit?
Ang pinakamalakas sa Dragon Beast ay ang kagat nito. Hindi ko kaya ang katawan niya. Mag-ingat ka, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking mabangis na hayop. Ngayong araw, subukan natin kung kaninong balat ang mas matigas. Sinusubukan ko lang ang tibay ng katawan ko kanina. Hindi naman basta-basta nakikipagbugbugan ang Dragon Beast. Dali, bawal ang paglipat. Hindi siya masasaktan yan. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong kasiglang labanan. Masama ang loob ng halimaw na ito, ayaw magpahinga, gusto pang makipagbugbugan. Ayaw pa rin magpahinga, gusto pang makipagbugbugan. Kung masaktan siya, paano na ako pagkatapos? Paano na ako pagkatapos kung masaktan siya? Bakit wala nang ingay? Ang payat na yon, nanalo pa talaga. Hindi kaya talaga. Hindi niya kayang gawin yon, ganoon siya kalakas. Kaya pala talaga nakakawala ng stress ang pagkain. Hindi ako nilinlang ng mga tagalupa. Mas magaan ang katawan ko. Pero ano naman ang silbi nito? Nandito ako. Sobra na siyang pagod at pilit lang ang lakas niya. Sinabi na ngang huwag makipagbugbugan. Tingnan mo nga, sobrang pagod mo na. Kapag tayo na ang magkasintahan balang araw, bibigyan ko kayo ng mga ngipin ng mabangis na hayop, ayos ba? Para pala yon sa regalo sa pagiging magkasintahan. Ang lalaki dapat may pruweba ng lakas gamit ang mga pangil ng mabangis na hayop. Sige, gusto ko ang regalo mo. Pero sa pagkakataong ito lang, hindi na ulitin. Went, nasaktan ka ba ng malubha? Wala, pagod lang talaga. Mukhang ang malubha ang lagay mo. Nagdala ka ng maraming kaliskis ng panlilinlang. Puro dugo sa lahat ng dako. Hindi, wala talaga. Magpapahinga lang ako sandali. Bakit ka pa nagmamadali? Hindi ako galit. Naawa lang ako sa'yo. Huwag kang umiyak, Yu. Huwag ka nang umiyak, ha? Hindi ako iiyak, sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano katagal bago ka gumaling? Ilang araw lang, gagaling na ako. Hintayin mo lang na gumaling ako sa sugat na ito. Mas lalakas pa ako kaysa dati. Huwag kang mag-alala sa akin. Sandalan mo ako at matulog ka muna. CJ. Dalawang malalaking Panginoon ang nagpatayan. Kung pareho silang namatay, magiging handaan yon. Pero buhay pa siya. Walang nangangahas na lumapit para galawin ang bagay na yon. Ang laban na ito ngayon ay hindi biro. Kung hindi lang sa tibay ng loob ko, ako sana ang bagsak ngayon. Hindi man lang niya itinatago ang tingin niya. Kaya ko ba ang ganitong lakas sa laban? Yue, ano ang tinitingnan mo? Pakiramdam ko parang lumaki ka na. Mas gusto kita noong nasaan yung tao ka. Lumapit ka. Mas ligtas ang pakiramdam. Yue, mas malakas na ako. Natural lang na mas lumaki ang anyo ng hayop. Bawal ang paglipat. Xiao Dongman, bawal ang paglipat. Bawal ang paglipat. Yue, matibay ang likod ko. Magtiwala ka sa akin. CJ. Sa wakas, pinagkakatiwalaan na niya ako. Huwag mo akong kinukulit, Makati na nga. Ang laki ng dragon na ito, magiging asawa ko na. Ano na ang gagawin natin ngayong gabi? Pwede na, Went. Sapat na ito para mabuhay ako ng 7 o 8 araw. Halos sakto na. Pumunta tayo sa tabing ilog para linisin ang mga nahuli natin. Went, gusto kong maligo. Matagal na akong nangangati sa tubig.
Ngayong gabi, sa wakas matutupad na rin. Ay, hiya na ako. Books na lang ulit, pwede ba? Ngayon, sasamahan kita. Sige ba, dyan lang ako maghihintay sa tabi. Ayaw mo bang umalis? Ngayong gabi, matulog ka na lang sa labas ng kuweba. Sige na, hihintayin kita. Bilisan mong bumalik. Mga mahal kong fan ng mga. Gusto ninyong makakita pa ng mas maraming magagandang mga. Pumunta na sa TikTok curated pics. Isang upuan lang, tuloy-tuloy na hanggang di mapigil. Tingnan niyong dali. Yung mga yon, hindi mahalaga. Malinis na ang paliguan ng babae. Hoy, ano ba ang pinagmamadali mo? Bawal ang paglipat-lipat. Pwede ba maging banayad ka naman? Pwede. Yuyu, huwag kang matakot. CJ, Yue, hinaan mo lang. Matagal ng araw ang hindi nakita. 10 buong araw na. Kahit matulog ng maayos, parang luho na rin. Yue, dinampot ko itong mga prutas para sa'yo. Iyan, bumalik ka na lang sa yungib. Ngayon, samahan mo akong maligo. Maligo ka na. Kapag hinawakan mo pa ako ulit, ha? Simula ngayon, huwag mo na akong hahawakan. Ano bang sinabi kong bastos? Nakalimutan ko na ba? Ang mabangong amoy ng kaliit-liit kong type, ang sarap talaga. Naiisip ko ang mga araw na ito, sobrang kinikilig ako. Wala kang hiya. Yue, kung galit ka, pagbuhatan mo ako ng todo, sige na. Huwag kang magalaw, maging tapat ka naman. Huwag kang kikilos. Ha, anong nangyari? May nangyari ba? May paparating. Ha, anong nangyari? May nangyari ba? May paparating. Nasaan na? Awu, tulungan mo ako. Napakalakas na beastman. Mas mabilis pa kaysa sa pinakamalakas na silver hound ng tribo. Sino ba talaga siya? Yuyu. Nakatingin lang siya sa wolf beast na halos mamatay na. Yue, bawal ang paglipat. Little Joe Anime, bawal ang paglipat. Ang galing mo. Bawal ang paglipat. Ano ang tinitingnan mo sa wolf beast? Wen, kilala ko ang mga wolf beast sa lupa. Shuyu. Ikaw si Shuyu. Ako si itim na lobo. Bakit ka napasama ng ganito? Kilala niya siya. Baka siya na naman yung mga humahabol sa kanya. Mandirigma. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Wala iyon. Ang alagad mo, tumutugon lang sa utang na loob. Hey lang, paano ang sugat mo? Shuyu, pakiusap, iligtas mo ako. Malubha ang sugat ko. Hindi ako makagalaw. Pwede bang alagaan niyong mabuti ang pagkain ko sa loob ng ilang araw? Hindi pwede, Shuyu. Isa kaming tribo na may sariling lahi. Noong nawala ka noong araw na yon, matagal ka nang hinahanap ng mga kababayan natin. Wen, dalhin mo rito ang 2 kabayong bakal na beast. Hayaan mo nang kainin ni Heilang. Kaya mo bang magpigil ng lakas? Ayokong ipakain sa kanya ang huli ko. Wen, kung hindi mo siya papakainin, atungal na siya. Nakakainis, napunta pa ako sa isang tribo kasama si Heilang. Hindi naman pwedeng hindi natin siya iligtas. Anong problema mo? Binata, pakiusap, iligtas mo ako. Naghihintay pa sa akin ang babaeng gusto ko. May babae ka ba? Meron, pero hindi pa siya pumapayag na maging kasama ko. Ayokong mamatay. CJ.
Bawal ilipat. Maraming salamat. Hindi na kailangan ng pasasalamat, bumangon ka na. Bumalik ka at hanapin ang babaeng gusto mo. Diyan na hindi na ako pakikialaman. Malubha ang sugat niya. Babalik ako para pahiran siya ng pulbos na buto. Mabilis na gumaling ang sugat. Bakit ka pa nakikialam sa kanya? Nailigtas mo na ang tao. Hindi na ba ako pwedeng magtanong? Nga pala, ano bang trip mo ngayon? Nagsiselos ka ba sa akin? Anong ibig mong sabihin sa nagsiselos? Ang ibig sabihin ng nagsiselos ay naiinis ka kapag may iba sa akin. Inaway mo ba ako? Hindi. Pero ikaw halata na ngayon. Ramdam na ramdam kong hindi ka masaya. Bakit? Kasi kapag may ibang lalaking tinitingnan ka, hindi ako masaya. Ang bilis mo namang magselos. Isang tingin lang sa iba, masaya ka na agad. Hindi ka ba tumitingin bawal ilipat? Matagal ka na palang nakatitig. Matagal ka na palang nakatingin bawal ilipat. Ako ba nakatitig? Akala ko lang pamilyar kaya tiningnan ko pa ng ilang beses. At totoong kakilala ko nga. Hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng mga tao sa tribong iyon. Kung mabuti o hindi, wala na akong pakialam. Sa akin ka na lang simula ngayon. Mahal, gusto mo pa bang bumalik sa tribo at tingnan? Ayoko. Saan ka naroon, doon din ako. Kaya pala napakahalaga niya sa puso ng babae. Mahal, mula ngayon po protektahan talaga kita. Hindi na kita hahayaang apihin ng kahit sino. Went, ang laki mo namang mangyari. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kaninang umaga? Went. Ayos na ba ang mga sugat mo? Bakit andito ka pa? Nakakabwiset na tao. Dahil sa kanya, ilang araw na akong hindi madala si Yuyu maligo. Sa mga araw na ito, napansin kong hindi kayo namumuhay kasama ng tribo. Delikado ang buhay sa kabubatan. May sarili akong tribo. Ngayon, wala akong balak sumanib sa ibang tribo. Shuyu, ayaw mo bang bumalik sa tribo at tingnan? Ang tagal ko nang nawawala. Huwag mo nang sabihin nakita mo na ako. Ituring mo na lang na namatay na ako sa labas. Bawal mong sabihin ang namatay. Sige na, hindi ko nasasabihin. Xiao Qiao, bawal ilipat. Lang, alis ka ba bawal ilipat? Lang, alis ka ba? Kung ayaw mong umalis, hindi ako magdadalawang isip na palisin ka. Bawal ilipat. Went, gusto kong kumain ng isda. Hindi pwedeng kainin ang mga bagay sa ilog, Yuyu. Masyadong maraming malansa at masangsang na amoy. Baka mabilaukan ka at tapos na. Alam kong hindi masarap ang isda. Pero gusto kong subukan ang inihaw na isda. Tulungan mo akong manghuli ng ilan. Dahil gusto niyang subukan. Sige, subukan natin. Wala lang, tatanggalin ko na lang isa-isa ang tinik. Sige, huliin ko para sa'yo. Huwag isang uri lang. Manghuli ka ng ilan na iba-iba. Ayoko sa mga makulay at magarang iyon. Sige na, Went. Sapat na ang mga ito. Nakakasuka tingnan. Ang katawan nito puro tinik. Saan pa may laman? Kiskisin mo at alisin ang tinik. Sundin mo ako. Bawal ilipat. Wala nang sugat na makikita. Huwag ka nang makialam. Ako na ang bahala sa mga ito. Kung hindi mo rin sasagutin, wala rin tayong magagawa. Sino ba ang nagpalpak sa kamay at paa ko? Grabe ka talaga, Went. Mas malakas ako kaysa sayo. Mula ngayon, huwag mo nang hawakan yan. Ikaw na ang bahala mula ngayon. Sige, pwede nang kainin. Ako muna ang kakain. Kung ayos lang ako, maaari mo na yung kainin. Tinutulungan niya akong subukan ang lason. Sino ba ako para tumanggi? Paano kung malason ka? Hindi naman agad ako mamamatay sa karaniwang lason. Kung hindi man nakakamatay, masama pa rin yon sa katawan. Huwag kang mag-alala. Nakita ko parang walang lason ang inihaw na isda. Para lang masigurado. Ako na ang unang titikim. Hindi kaya masarap talaga kahit walang asin sa kanlurang rehiyon.
Masarap talaga. Masarap ang inihaw na isda ni Wen. Kain ka rin. Kumain na tayo ng inihaw na isda habang kaya pa. Sa gabi, sabaw ng isda ang ulam. Ang saya ng buhay na ito, huwag naman sobrang bongga. Hey lang, dalhin mo ako sa beastman na tinatawag na Wen. Ano ba, pinuno, kaunti lang ang salita, puro utos at lakad. Bakit ang bagal mo? Pinuno, hindi ako marunong lumipad. Pinuno, may mga pakpak ka rin pero naging tao ka. Kakargahin kita at ituturo ko ang daan. Ang itsura ng pinuno parang kay Wen. Ngayon lang ako nakakita ng anyong hayop ng pinuno. Hindi kailanman nangaso ng personal ang pinuno. Kaya pala ganoon siya kamisteryoso. Mga mahal na mahilig sa mga animadong palabas. Gusto ninyong makakita pa ng mas maraming magagandang palabas. Punta lang sa piling tampok ng mga sikat na video. Bilis, tingnan niyo. Ano yon? May amoy ng mga di kilalang beastman sa malapit. Ano na ang gagawin? Tumigil ka lang dyan. Ang salarin ay ang pinuno ng dating tribo. Kayang-kaya palang talunin ng pinuno ang tigreng iyon. Paano kaya? Sasalungatin ba natin siya? Sasalungatin ba natin siya? Siya pala ang dating pinuno ng tribo. Ang tigas niya pala. Siya pala ang dating pinuno ng tribo. Sasalungatin ba natin siya? Wen, huwag mo kaming patayin. Wen, huwag mo kaming patayin at padalus-dalos na lang namin ang pinuno. Pinuno, huwag ka nang magsalita. Tapusin na natin ito ng payapa. Wala man lang sugat. Bakit parang magkamukha ang dalawa? Hoy, bata ka, mas malakas ka na ngayon kay Afu. Tama si Afu. Si Wen ay anak ko. Munting lundag lang. Pero pinuno, bawal ilipat. Hindi namin alam na may anak ka pala. Lahat sila ay nanghinayang na dalawang babae pala ang anak ng pinuno. Wala ni isa ang nakapagbigay ng tagapagmana sa pinuno. Akala nila, ang pinunong walang tagapagmana, ay hahayaang si Insiao ang pumalit sa kanya. Hindi nila inasahan, na matagal na palang may ganito kalakas na anak ang pinuno. Kaya pala ganoon siya, isang amang hindi marunong managot. Iniwan pa ang anak noong maliit pa. Sabi pa ay naglayas daw siya ng mag-isa. Pero sa totoo, nagtago lang pala siya sa isang tribo. Araw-araw na napapaligiran ng mga babae. Napakasarap ng buhay, ayaw na yatang mamatay. Ngunit ang lahat ay naging laruan na lang ng pinuno ng lahi. Umuwi sa tribo si Wen kasama si ama. Marami palang gustong sabihin sa iyo si ama. Yue, gusto mo bang sumama? Kaso masyadong pabigla-bigla ang ugali ng batang babaeng ito. Kailangan niyang paalalahanan ang bata. Wen, kung gusto mong sumama, sasama ako sa iyo. Ang mga beastman ay talagang naghahanap ng kanilang ama. Kahit na itong ama ay 20 taon nang hindi siya inalagaan. Sa ilalim ng hatak ng dugong tadhana, nais ni Wen na makausap ng maayos ang ama niya. Afu, sama ka sa amin pabalik sa tribo at tingnan mo. Sige na. Sama ka kay Afu pauwi. Mag-ihaw si Afu ng karne para sa iyo. Pag-isipan mo ng mabuti. Noong bata pa kayo, may nangyari bang espesyal? Noong kasama mo siya. Kaya pala si Wen ay anak ng pinuno. Batang isinilang pa bago pa siya dumating sa tribo ng Uda. Paano ba naging pinuno ang pinuno? Kailangan pa niyang bumalik at tanungin ang matandang beastman sa tribo. Ang kasama ko ang nagsilang sa akin ng isang anak. Pero kalaunan, namatay ang kasama ko dahil sa sakit. Kaya ako umalis sa tribo at nagpalaboy-laboy sa labas. 2 taon akong nagpalaboy bago nakarating sa tribo ng Uda. Hindi ko inakalang may araw pa na muli kaming magkikita ng anak ko. Dinala ng pinuno ang isang estrangherong beastman pabalik. Nahanap na rin ang anak niya. Mga kasamahan sa tribo, ito si Wen. Anak ko rin siya. Sa mga nakaraang taon, itinago ko sa inyo ang isang bagay. Bago ako dumating sa tribo ng Uda, isa akong mandirigmang taga-timog, at dating pinuno ng tribo. Sige, magsalita ka na. Bakit kailangang sabay-sabay kayong umungal?
May isip at pag-isip siyang tulad ng tao, pero hindi niya talaga ito maintindihan. Bilisan mong takpan ang tenga mo. Baka masaktan ka pa. Tumahimik kayong lahat. Ah. 月月， Yuyu, ayos ka lang ba? Hindi ba pwedeng hinaan mo naman? Masakit ang tenga ko. Pasensya na, Yuyu. Sa susunod, dahan-dahan na akong sisigaw. Ang ingay nilang lahat. Buti na lang at walang dugo na lumabas. Dati, kumain siya ng maraming bunga ng dugo. Kaya unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Matagal na siyang hindi ang dating marupok na katawan. Manggagamot. Bilisan mo at iligtas mo ang babae ko. Gumising ka na. Bawal maglipat ng pasyente, pero nangahas kang saktan ang babae. Nangahas ka talagang saktan ang babae. Nalimutan na nila. Hindi kaya ng babae ang ugong. Isang araw pa lang ako rito, naging kaaway na ako ng buong bayan. Sige, handa akong lumaban. Wala akong intensyon. Masyado lang maingay ang mga boses niyo. Kaya hindi komportable ang babae ko. Hayaan na, para naman sa akin siya. Ayos lang ang babae mo. Pero ang babae ng tribo, muntik nang mapahamak. Walang sinuman ang pwedeng manggulo sa akin. Ngayon ko lang hindi naisip. Nakalimutan kong nakakasakit sa tenga ng babae ang pagungal. Sa pinakamasama, hindi lang ako kakampi. Bukas, paparusahan ko siya ng mga aso ng ilang malalaking mababangis na hayop. Para makabawi sa mga babae. Sabi ng pinuno, kahit pa hindi yon tama. Pero yaong mga nanlait at nangutya sa babae ko. Talagang malala ngayon. 月月，你在笑？ Anong tinitingnan mo habang natatawa ka? Lanan, 看什么呢？ ano ba nang tinitingnan mo? Sa unang araw pa lang, gulo na agad ang dala mo sa akin. Ano ba, bilis na. Aray,